Marami kaming gawain ngayong araw kaya naman madaling araw pa lang ay inuna na nga nilutuin ni inay itong menudo. Sandali lang namang nailuto yan dahil nung gabi pa lamang ay naiprito na nga namin yung hotdog, carrots, patatas, pati na nga yung atay at pati na nga yung karning baboy ay naisang kutsa na nga rin. Maaga talaga niyang nailuto yan para naman makapagbawa ng mga magtatrabaho pati na nga mga estudyante kaya naman nung pagising ko pa lamang ay nakaluto na nga siya ng menudo. Araw ng Lunes yan kaya naman inihanda ko na ang babaonin ng aking mga mag-aaral at nagluto na nga rin ako ng kanilang almusal na mamilog. At kapag Lunes ay maaga ang pasok na ABM kaya naman hindi siya maisasabay ng kapatid ko dahil tanghali na nga yung pumasok kaya naman ginising ko si Criminology para nga maiatid si ABM. Panghapon ng klase ni Criminology at tanghali siya umaalis dito kaya naman pwede pa niyang ihatid si ABM. Ilang oras lang ang klase ni Criminology kaya naman hindi siya nagbabaon ng kanin, kumakain na lamang siya rito bago umalis kaya naman pinagbabaon namin siya ng tinapay. Kaya naman umaga pa lamang ay talaga namang tuliro na ako dahil biruin mo ba naman 4 na estudyante yung iintindihin mo mula baon, uniforme, sapatos, medyas, talaga namang iyahanda mo isa-isa. Pero okay lang naman iyan dahil sabi nga nila bago ka tumubo ay mamumuhunan ka muna. At yung pagpasok ni Criminology niyan ay mahaba sana ang exposure. Yun nga lang meron ako mga nakukuhanan or mga nabibidyohan na ayaw nga magpa-video. Kaya nga hanggat maaari talaga ayoko talaga mag-video sa labas dahil yung iba nga kapag nasasama sa aking pagbibidyo ay nagagalit nga at sasabihin nga baka daw sila nasama sa video. Kaya nga ang sabi ko wag kayo mag-alala at i-edit ko naman yan at buburahin ko rin. Kaya dun po sa napapasama sa aking mga pagbibidyo ay sorry naman po kaagad. Binubura ko naman po yan kung ayaw nyo naman pong maisama. Doon naman sa mga tao na kapag ako'y nagbibidyo ay talaga namang kumakaway pa sila. Ay salamat po, meron po kayong bonus sa akin pag sahod ko. At mabalik na nga tayo dito sa aking mga ginagawa. Pagkaalis nga po ni Criminology ay binalikan ko nga itong pinakukulaan naming 2 kilong paa pati na nga yung itlog ng pugo. Malambot na yung mga paa ng manok at luto na nga rin yung mga itlog ng pugo kaya naman hinango ko na para naman babalatan ko yung mga itlog dahil ito nga isasahog namin sa aming lulutuing sopas. Naihanda na nga rin ni inay ang mga ricado sa aming lulutuing sopas at pagkatapos nga ay nagpaapoy na nga rin ako para naman makapagsimula na kami ng pagluluto. Sa pagluluto ng aming sopas ay naglagay na nga kami ng margarine para nga doon igisa yung bawang pati na nga yung sibuyas. Magandang gamitin ang margarine sa pagluluto ng sopas. Yun nga lang kapag margarine ang ginamit mo ay matagal ngang pumula yung bawang. Kaya nga yung iba ay mantika muna ang ginagamit sa pagigisa ng bawang at saka ng sibuyas at kapag maluluto na yung sopas ay saka lang sila naglalagay ng margarine sa ibabaw para daw magandang tingnan. At ayun na nga pagkatapos nga makapagisa ng bawang at sibuyas sa margarine ay sinunod na nga rin ilagay yung paa ng manok at pinuno na nga rin ng tubig para naman pagkulo ilalagay na nga laang yung pasta. At habang nagluluto naman kami ng sopas ay bigla naman dumating ang kuya ko na panganay namin. Basta't narito yan sa Pilipinas kahit anong okasyon ay umuwi nga iyan dito sa may amin. At pagkalagay naman ng pasta ay hinalo-halo lang at pagkatapos nga nilagay na nga rin yung carrots pati na nga yung hotdog sausage. Nilagyan ko na nga rin yan ng pamintang pino, asin pati na nga nitong gatas. At bago ko nga mailagay dyan yung gatas ay nagbawas nga po muna ako ng sabaw dahil nga punong-puno na nga siya. Medyo maliit kasi yung ginamit namin kasirola sa pagluluto ng sopas kaya naman yung ibang sabaw inilagay muna namin sa isang kaldero. Lagyan na nga rin namin yan ng pampalasa na Knorr chicken cubes at pati na nga itong mga itlog ng pugo inilagay na nga rin. At dahil luto na ang aming sopas at bago pa nga yan tuluyang hanguin inilagay na nga rin itong mga repolyo. Ay napakadami ng sahog nitong aming sopas kaya naman kada mauubusan ng sabaw yun nasa kabilang kaldero ibinabanto namin. At nung maluto na nga yung sopas ay maya-maya naman ay dumating naman itong aming in-order na isang belaong puto na kapartner nga nung sopas. Pinatawag na nga rin namin si Ate Jingjing para naman maghiwa nitong mga puto at pinagbalot na nga rin namin siya ng mga ilang piraso para kapag merong mga nanghingi ay abot na nga laang ng abot. Dumating na nga rin pala si grade 7 pati na nga si Yums at half day nga laang sila dahil nga exam laang nila ngayon. Maya-maya naman eto dumarating na nga yung mga magdadasal at kung meron naman po magtatanong ay 13 years na po sa heaven ng aking itay. At wala namang partikular na oras yung pagdadasal basta sabi nga na aking inay kung mas maaga mas magandang matatapos para mas maaga makapagpahinga. 13 taon na sa heaven na aking itay at yan nga ay kaedad ni grade 7 dahil nga nung yan ay mawala ay buntis nga ho ako kay grade 7. At pasensya na kaagad kung medyo madilim dahil maaga pa nga laang dito sa amin ay nawala na nga kaagad kami ng kuryente. May ginangalaang talaga at dito nga sa bahay ng aking inay lahat na nga dito ay solar, mapailaw, electric pan, pati na nga ang TV. At sabi nga nila kung meron ka mang hihilingin na tao na gusto mong ibalik, abay walang iba kundi ang aking itay dahil ang tawag nga niyan sa akin ay alas ko mga nag-iisa nga akong babae. Dahil tapos na nga silang magdasal kaya naman nagkainan na nga rin at dahil medyo madilim nga sa loob dahil wala ngang kuryente kaya nga sa labas sila nagkainan. Ay yun lang, salamat.